Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So ang number 1 team ngayon sa regular season ay ang Philadelphia 76ers na may record na 7 wins and only 1 loss. Ang nag-iisang talo lang nga nila ay kontra pa sa Milwaukee Bucks at tinalo lamang sila na 1 puntos ang lamang sa kanila. Ngayon nga ay may 7 magkakasunod na panalo sila mga kaibigan. Ganun pa man madami ngang mababasa mong komento sa social media na hindi naniniwala na kayang ma-maintain ng Sixers ang ganitong performance. Sa simula lang nga daw ito malakas ngunit kangkong pa din ang bagsak nito sa playoffs. Ang Sixers ay pinapangunahan pa din ni Joel Embiid. Tinutuloy niya lang nga ang kanyang MVP season. Nag-a-average siya ngayon ng 31.7 points, 10.9 rebounds, 5.9 assists, and 2.4 blocks per game on 54% shooting sa field. Slightly lower ang kanyang points per game kumpara last season, ngunit umangat naman ang kanyang assists. Mas ini-involve na nga ang kanyang mga teammates sa ngayon. Ganun pa man si Embiid nga ay may history na matindi ang binabagsak ng kanyang performance tuwing playoffs. Ang kanyang field goal percentage, 3-point percentage, points, rebounds, and assists, lahat nga ito bumabagsak tuwing playoffs. Ang tanging umaangat ay ang kanyang turnovers. Hindi naman humihina si Embiid tuwing playoffs bagkus sa papaghandaan lang siya ng depensa. Sa playoffs nga ay makakagawa ka ng mga game plan at makakagawa ka din ng mga adjustments. Dito nga nahihirapan si Embiid. Kapag dumadating na ang double team ay nawawala na siya sa kanyang laro. Nahihirapan nga siyang basahin ng depensa tuwing nado-double team siya. Hanggat hindi nga napapatunayan ni Embiid na kaya niyang malampasan ang ganitong klase ng depensa tuwing playoffs, malamang ay hindi nga talaga maniniwala ang mga fans na kaya na niyang magkampiyon or at least makaabot sa East Finals dahil hindi pa nga dito nakakaabot si Joel Embiid. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay LeBron James. Noong game nga nila kontra sa Miami Heat ay inulan siya ng batikos dahil pinasa niya nga kay Cam Reddish ang bola para sa potential game-winning shot. Nabatikos nga sa LeBron bilang takot na tumira at bakit nga daw kay Reddish pinasa ang bola na 2 of 16 lang ito sa 3 points buong season. Well, una sa lahat ay yun nga ang play na sinetap ni Coach Darvin Ham. Sinetap ni Darvin Ham ang play para kay Cam Reddish mismo. Sa palagay ko ay si Austin Reeves na halos nagtala ng triple-double sa game na yon o kaya naman si Taurean Prince na magandang shooting sa season na ito ang dapat na inilagay sa corner. Sa podcast nga ni Beverly ay binulgar niya na nakausap niya si Taurean Prince after the game at kahit ito mismo ay nagtataka kung bakit hindi siya ang inilagay ni Coach Ham sa corner. It was a perfect play, more on mali lang yung taong nilagay ni Coach Ham at that moment at least. Ngunit kung gagawin nga ni Coach Ham yung next game, okay na ito dahil nanggaling pala nga sa magandang shooting night si Reddish. Anyway, mabalik nga kay LeBron. Sa post-game interview ay binalikan niya nga ang mga bumatikos sa kanya na sinasabi na dapat ay siya ang tumira ng game-winning shot. Ayon kay LeBron, sa lahat nga daw ng nagmamarunong na wala naman mga alam sa basketball at sinasabihan siya na dapat ay hindi niya pinasa ang bola, well ginawa niya nga daw ito ulit ngayon at nakuha nila ang panalo. At ito umano ay dahil may tiwala siya sa kanyang mga kakampi. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?